Hello science fans! Napansin mo na ba na minsan sa classroom o kaya sa lab, parang lahat ng tao pagod na pagod? Sobrang dami ng STEM students ang nagre-report na nakaka-experience sila ng burnout. Pero bakit nga ba? Ano ang dahilan sa pagtaas ng pagod, stress at anxiety sa ilan sa mga pinakamagagaling nating estudyante dito sa Pilipinas at pati na rin sa mundo? Sa video na to, aalamin natin ang science sa likod ng burnout. At bakit nga ba ang mga STEM students ang isa sa mga pinaka-vulnerable dito? At mag-iisip na rin tayo ng paraan kung paano hindi masisira ang passion ng ating mga future scientists. Pero bago po tayo magsimula, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Shona and I'm a resident Filipino scientist. Isa po akong molecular ecologist. At kadalasan po ang pinaka-stressful at frustrating po sa akin ay ang administrative work na kailangan gawin para mag-research. Hindi siya kasing exciting, pero importante din naman. Isa rin po akong teacher, at sana po ay maturuan ko ang aking mga estudyante ng resilience habang nagbibigay po ng safe space sa kanila para matuto at magkamali. At ang Scientia ay ang aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong pinag-uusapan ang mga nerdy at geeky things sa tungkol sa STEM dahil talaga namang kinikilig ako sa kanila. So, ano nga bang science behind burnout? Una sa lahat, i-define muna natin. Ang burnout ay isang psychological syndrome na dulot ng sobrang stress na hindi na kinakaya ng iyong utak at katawan. Scientifically, connected ito sa pangmatagalang activation ng stress response system mo. Imagine mo parang may fire alarm sa utak mo na hindi tumitigil. Tuloy-tuloy ang production ng cortisol. Over time, naapektuhan nito ang brain chemistry mo, ang iyong memory, focus, at pati na rin emotional resilience. Simpleng sabi, para kang na-stuck sa survival mode at wala ka ng chance makarecover. Kaya, kahit passionate ka dati sa science, para ka ng drained, detached, at unmotivated. Pero bakit vulnerable ang STEM students? Nakaka-alarm ang data, mahigit sa 70% ng STEM students ay nagre-report na overwhelmed na sila. Maraming pwedeng dahilan. Ang una ay academic pressure. Kadalasan pag STEM mabigat ang course loads, napaka-dense ng laman ng mga lessons. At minsan may mga exam na 70% or higher ng grade mo sa kanya nakadepende. Kaya bawat test parang do or die. Pangalawa, perfectionism at imposter syndrome. Para ka bang may invisible na backpack na punong-puno ng bato. Sa labas, mukhang okay lang, pero sa loob, ang bigat-bigat na. Meron ding COVID-19 effect. Dahil nakasanayan natin ng remote learning, merong isolation, pati na rin Zoom fatigue. At for some reason, mas mataas ang symptoms ito sa mga STEM students kesa dun sa mga hindi. Connected dito ang digital burnout. Pag lagi kang nakaharap sa screen, nakakataas din ito ng stress. At pinaka-importante, kawalan ng suporta. Kung walang support network ang ating mga estudyante at hindi sila natuturuan ng coping strategies, mas mabilis po talaga silang ma-burn out. Ano nga ba ang signs na burned out ka na? Warning, minsan dahan-dahan ng paglabas nito. Pwedeng lagi kang pagod kahit nakatulog ka na. Nawawalan ka na ng ganang mag-aral o kaya makisali sa activities ng mga kaklase o kaibigan mo. Irritable ka o kaya pwede ring manhid ka emotionally. Mabilis kang makalimot o hirap kang makakonsentrate. Madalas kang magkaroon ng sakit ng ulo, sakit ng tiyan, o kaya iba pang sakit sa katawan. Ang burnout parang kalawang sa makina. Una, mahirap lang gumalaw. Pero kapag pinabayaan, tuloy-tuloy kang titigil. Anong mangyayari pag hindi inaddress ang burnout? So ito na yung delikadong part. Pag inignore mo ang burnout, pwedeng magkaroon ng mas malalang depression. Pwedeng magkaroon ng severe fatigue. Baka lalong bumagsak ang grado mo. At pwede ka rin mag-develop ng mas malalang physical health issues katulad ng sakit sa puso. At dito na natin pwedeng makita ang kawalan ng pagmamahal sa science, pag-iwas sa kanyang mga kaklase or kasamahan, at ang pinakamatindi, mag-drop out na completely. At para naman sa mga estudyanteng nakagraduate kahit may burnout, pwedeng madala nila ang patterns na ito hanggang sa kanilang career. Pero FYI, hindi lang estudyante ang may mataas na rate ng burnout. Pati mga healthcare professionals, katulad ng mga doktor at nurses, sila ang may mga pinakamataas na burnout rate sa buong mundo. Paano mababasag ang cycle ng burnout? Good news, merong mga solusyon. Sa mga universities,
bawasan ang mga high-stakes exams at ikalat ang grado ng mga bata sa iba't ibang requirements. Dagdagan ang mental health resources na available sa university. I-inspire ang mga teacher na gawing mas supportive ang learning culture. At para naman sa mga estudyante, mag-budget ng oras at pera para sa self-care. Mag-set ng boundaries sa iyong pag-aaral at sa iyong sarili. At kumapit ng matindi sa iyong support networks, mga kaibigan, kamag-anak, at pati na rin mga teachers na malalapitan mo. Tandaan, ang burnout ay hindi simbolo ng kahinaan. Signal ito na kailangan nating baguhin ang sistema at na kailangan ng katawan mo ng pagre-recharge. Pero ano pa ang kailangan magbago? Ang dami ng kababaihan sa STEM. Kaya ngayong taon, gusto po sana naming mas marami pang thesis groups na masuportahan using ang Scientia Thesis Grant 2025. Pero hindi po namin ito magagawa ng mag-isa. In-extend po namin ang fundraising habang ine-evaluate ang mga applicants sa thesis grant ngayong taon. Pwede po kayo magpadala ng tulong using BDO or GCash. Makikita ang details sa screen o kaya sa description ng video na ito. Pero kung wala po kayong pangtulong, okay lang. Pwede pa rin po kayong sumuporta by sharing this video o kaya ang aming mga social media posts sa ibang tao para mas marami pa pong makaalam sa ating adhikain. Tulong-tulong po tayong padamihin pa ang kababaihan sa field ng STEM. Ikaw ba, na-burnout ka na? Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Para maparamdam din natin sa iba na hindi sila nag-iisa, baka pwede naman tayo magkwentuhan sa comment section. Share nyo naman yung story nyo and paano kayo nag-survive.